ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag. Binigyan mo pa ng dinig, tinuruan mo umawit, kaya ngayon sa puso't isip ko isang sinasabi, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, kaibutin mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay nalikas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag, at binigyan mo pa ng tinig, at tinuruan mo umawit, kaya ngayon sa puso't isip ko iisang sinasabi, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri ka sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Jesus, yeah, hallelujah, sa'yo lamang sa'yo ang sasalamat. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami po din sa umaga ito. Salamat po sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Yes. Salamat po sa kanyang pabor sa bawat isa sa amin. Yes. Ama, salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Ama, sumagot sa ikaw.
Ating pandalangin, Panginoon, patuloy niyo po kami pagharian, Yes. turuan, Yes. at Ama, patuloy niyo po kami bless, Panginoon. Sa aming pag-aaral ng mga banal, Yes. patuloy niyo po kami bigyan ng kaalaman sa Diyos. Yes. Niyo po ang patuloy na umilos na maghari. Yes. Bawat isa sa amin. Lord, dalangin po Lord God, maging ang aming mga tagapagturo, Panginoon. Yes. Patuloy na ang karunungan nagmumula sa inyo. Ang pagkaroon, Panginoon, sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli po, amin pong inaangkin na kami po ay inyong pagpapalain. Yes. Sige po, Panginoon, ang lahat ng papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige ka na. Okay. Charito morning, everyone. Wala. Kailangan yun ah. Walang entry. Walang energy. Walang energy. Wala na pagod na. Parang ka na wala sa ako, na-focus. Parang walang energy. O siya, Charito morning, everyone. Okay. Nandito po tayo ngayon sa panghuli ng ating pinag-aaralan. Umanin niyo po ang ating boses. Sisikapin po natin ito. Tapos, Sir Francis, ito nang nabasa. I have series. I have series. Sa series ng I am part 1 and 2, pinag-aaralan natin ang 20 katotohanan kung ano sinabi ng Biblia tungkol sa atin. I am what the Bible say I am. Amen. Ngayong umaga, renew your mind and agree with God. So, yung pong 20 bagay, pwede nyo pong ituro yan sa inyong church, sa inyong pong iglesia ang inyong pinaglilingkuran, or kung gusto nyo, magkaroon po ulit tayo ng ganitong pagkakataon, ipunin nyo ang inyong mga worker, baba kami ni Bishop, or kahit sino sa amin ni Jeff, if the price is right. Joke lang. So, naniniwala tayo na sapat ang 20 katotohanan ito para makita natin na kay Kristo ang buhay natin ay lubos na nabago. I have what the Bible says I have. Kahapon, I am what the Bible says I am. We want to look at another dimension of the reality of our union with Christ. I have what the Bible say I have. Meron po itong 5 kataga. 5 na atin pong makikita at matutunghayan at pag-aaralan. Bawat isa po ay may bahagi. Unang bagay sa atin pong pag-aaral is I have eternal life. Sabi ng Biblia, meron akong buhay na walang hanggan. Ang pangkaraniwang kaisipan sa eternal life ay patungkol sa kabilang buhay o buhay sa langit. Ang karaniwang turo at pagkaunawa ng marami ay ito'y tatanggapin mo pa lamang kapag namatay ka na at pagpasok mo sa langit. Pero, ang sabi po ay ganito. Pastor Ang Francis. turo ng Biblia, ang eternal life ay ibinigay na sa atin at nasa atin na dito pa lang sa lupa. Sa buhay na ito at pagdating tatanggapin pa lang pagdating sa langit. At hindi pagdating, kulang ng hindi pala, sorry. At hindi pagdating, tatanggapin pa lang pagdating sa langit. Kundi nasa atin na. Buhay pa tayo, buhay pa tayo. Dito pa tayo sa lupa. I have eternal life. Amen.
Tayo po ba'y may buhay na walang hanggan? Yes. Pero po itong limang kataga. Una po, eternal life is the present possession. Every true believer on the side of life. Bagamat totoo na ang eternal life ay buhay patungkol sa langit. Ito'y hindi lahat ay patungkol lamang sa langit. Dahil kung ang gamit nito ay sa langit lamang, bakit naman ibinigay na sa atin dito pa lang sa lupa? Yan po'y tanong. Kung ito pong buhay na walang hanggan ay patungkol sa langit, bakit nandito pa lang tayo sa lupa, nasa atin na to? Ibinigay na sa atin. Dapat sana hintayin na lang natin na tayo dumating sa langit. Doon na lang ito ibigay. Hindi kaya ito ibinigay sa atin dahil may gamit ito dito sa lupa patungkol sa langit. Kaya ito ibinigay, ito po'y may gamit. Dito pa lang sa lupa, papunta sa langit. Ngayon naman po, balikan lang natin yung original background ba ng bawang aral ng tamang pag-aaral ng salita ng Diyos about hermeneutics. Mr. Francis. Hermeneutics is the science and art by which the meaning of the text is determined. Okay. We do not give meaning to the text. We determine or discover meaning. Hermeneutics is the science and art by which the meaning of the text is determined. Determine means discover. Ang kahulugan ng text ay nasa kanyang sarili. Pastor Francis. In 2 Peter chapter 1 verse 20, higit sa lahat unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Okay. Because the meaning of the scripture is in the text. The meaning of the scripture is in the text. You just need to discover it and find out. Yung word na exegesis and exegesis, napag-aralan na po natin yan. So, in and out, the meaning of the scripture is in the text. Nasa text po ang meaning. You just need to discover it and find out. Kailangan natin yung ilabas. And that is the hermeneutics. Kundi hanapin mo at alamin ang kahulugan ng teksto. How? How to interpret? Interpret the text according to its grammatical structure. So, kapag aaral ng Biblia, we need to interpret the text according to its grammatical structure. What is the meaning? Halimbawa lang, kapag hindi mo alam ang pagkakaiba ng kumain at kakain pa lang, hindi ka mabubusog. Pag alam mo ang pagkakaiba ng dalawa, kumain ka na at kakain pa lang, maintindihan mo ang kahulugan. Pag sinabing kumain na, that is past tense. Ang kakain pa lang is future tense. Hindi pa nangyayari. So katulad sa pagtuklas ng kahulugan ng teksto, kailangan mapuna ang grammar nito. Hindi lamang sa salin, lalo tigit sa original na sulat o yung Greek text. Kaya po, isinasuggest ko namin ni Bishop na lahat po tayo ay magkaroon po ng application ng Bible, Greek Bible. Lahat po tayong mga nag-preach na mga pastor, dapat alam po natin kung paano gumamit. Kasi napakaganda, meron po kayong Greek Bible. Kasi doon sa application na yon, isang click mo pa lang, nandun lahat ng information. So, hindi ka na maliligaw. So, hindi lang eternal life is a present possession. Number 2, letter B, is the Bible say, I have eternal life. I have eternal life, the Bible say. Hindi tayo ang nagsabi, hindi ako nagsabi, Bible say, I have eternal life. Pastor Francis. 1 John chapter 5, 10 to 12.
Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Verse 11, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala rin siyang buhay na walang hanggan. Very, very clear about the revelation of the Bible. Anyone, sabi ng English po, anyone who believe in His Son, God has this testimony in this heart. Yung word pong has as a present tense. Has is a present tense. Upang kasalukuyan. Ibig sabihin, testimony ito ngayon. Hindi po pang hinaharap. Has is present tense. Ngayon, sabi ng verse 11, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak, referring to Jesus. God has given us eternal life, and His life is in His Son. Ang given, yung word, sabi po doon, anyone who believes in His Son of God has the testimony in His Son. Yung word pong given, sabi po doon sa verse 11, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. God has given us eternal life, and His life in His Son. Yung word pong given is past participle, na ibigay na. Ang ibig ko sabihin ng given is past participle, na ibigay na, hindi ibibigay pa lang. Kung naibigay na, ang tanong, nasa iyo na ba? Wala pa? Nasa kanino? Amen. Nasa atin na po ang buhay na walang hanggan. Hindi sinabing, God will give us eternal life. Sabi, God has given us eternal life. And verse 13, kinumpirma, verse 13, Pastor. Verse 13, sinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kaya po yung number 1 po na pinag-uusapan natin, I have eternal life. Ang layunin sa pagsulat nito ayon sa apostol ay upang malaman natin na tayo'y mayroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa. Pangatlo, ang pangatlo po, hindi lang eternal life is a present possession. Pangalawa, the Bible says, I have eternal life. Pangatlo, interpret the text according to the correct usage of the word. Mga kapatid, yung pinakita ko po sa inyo kahapon na ang Diyos ay naging makasalanan and ang Diyos ay naging kasalanan, malaki po pagkakaiba nun. Kaya, interpret the text, pag intindihin natin maigi, unawain natin maigi yung konteksto, ayon sa tamang pagkakasulat ng salita. Dahil, ano ibig niya sabihin, pinapaalala ko sa atin, marami pong wrong translation, defective translation ng mga Biblia. Kaya, huwag niyo kalimutan, balik tayo lagi doon sa original translation. Sapagkat ang Old Testament ay nasulat po siya Hebrew word. At ang New Testament po nasulat sa Greek word. Nasa ating sa Aramaic word. Kaya mahalaga po, interpret the text. Ang isa pang batas ng pagtuklas ng tamang salita, correct usage of the word. Ang Biblia po ay naisulat sa Hebrews at sa Greek. Okay. Tanggap natin ang katotohanan na ang wikang English ngayon ay mas pino at mas mayamang salita kumpara sa King James version na 1611 version.
mas maunawaan natin ang Biblia kung ang original na salitang ginagamit ay mabibigyan ng kahulugan sa makabagong salita na maunawaan natin sa ating panahon. So, interpret the text according to the correct usage of the word. Pangapat, understand that you have eternal life. Sabi po ng John 15:13, 1 John 15:13, so that you may know that you have eternal life. Yung word pong know, mga kapatid, yung word na know ay may Greek word po siya na eido. Eido. Eido, eido. Eido. Ang pong ibig sabihin ng eido is understand. Hindi lamang malaman, kundi dapat maintindihan. Yan ang ibig sabihin po ng Greek word na know. Maaaring alam mo na ang isang bagay, pero hindi mo ito naiintindihan. Marami po tayong nalalaman, pero ang tanong, naiintindihan mo ba? Hindi. Alam lang. Halimbawa, bigyan ako ng isang ilustrasyon. Pumunta ka ng Baguio. Galing ka sa atin. Binigyan ka ng ticket ng konduktor. Ang alam mo lang, yung ticket na yon, pag meron ka, makarating ka ng Baguio. Ngayon, may nagalok sa'yo ng merienda. Sasabihin mo, busog ako. Busog ako. Binigyan ka ng inumin. Sige, hindi ako nang uhaw. So, nagtiis ka ng gutom. Pag nagtiis ka ng uhaw, dahil hindi mo alam, yung ticket mo, meron ng kasama ng pagkain. Inclusion sa ticket mo, ang merienda, drinks, pati pagkain mo. Nagtiis ka ngayon ng gutom. Yun ang ibig ko sabihin. Nalaman mo, may ticket ka, makakarating ka ng Baguio, pero nagtiis ka ng gutom. Hindi ka pala dapat magtiis dahil hindi mo binasa yung ticket mo na food inclusion. Kasama yung ticket, sa ticket mo, package pala doon sa binayaran mo na meron palang pagkain. Kaya taka-taka ka. Ang mga kasama mo, mga pasero mo, kaya ng kain. Ikaw lang ang hindi. Kasi hindi mo alam, may kasama palang pagkain yung ticket na binayaran. Ano ba yung sinabi mo? Takantaka ka o takantaka ka? Takanta. Para saan para papasokin doon na? Ano na rin? Parang ganun eh. Kasi, Para ganun din eh. kasi hindi mo, hindi mo binasa. Oo, di wala kang alam ngayon. Kaya nga nilinaw ni Bishop. Takantaka pala yun. Akala ko yung isa eh. Nagtataka ka. Oo. Kasi ang mga tao kaya ng kain, ikaw lang ang hindi. Yung pala, kasama yun sa ticket. So, sana naiintindihan niyo po yung aking pong illustration, ano? So, sabi mo dito, Pastor Francis, Kapag hindi mo naiintindihan na mayroon ka ng buhay na walang hanggan, katulad ka ng taong hindi naiintindihan ang mga nilalaman ng kanyang ticket. Read your ticket because meal are included on your ticket. Okay? So, 1 Corinthians 2:12. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Yun. So, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Again, Pastor, alam ng iyong born again spirit na mayroong eternal life sa loob ng iyong espiritu. next. Magpapatotoo ang banal na espiritu sa ating espiritu. So, yun po ang ibig ko sabihin. Panlima, hindi lang po understand that you have eternal life. Panlima, There is more to eternal life than just going to heaven.
there is more to eternal life than just going to heaven. So yung po kasama pala ng supporting verse kanina, Roma 8:16. Ang Espiritu nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. So yung panlima, there is more, meron daw pong higit pa, meron pong kasama, hindi lamang eternal life, than just going to heaven. Ang eternal life ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa langit. Ito'y bahagi lamang. Meron pang iba na nakapaloob dito. Familiar po tayo sa John 10:10. Ang sabi ng John 10:10 in 5 different version. Sabi po ng John 10:10, look at the screen. Look at the screen. Yan, 10. John 10:10 in 5 different version. Sinabi po sa New King James Version, sa NIV, sa TEB. Ano yung TEB? Sino po nakakalam ng TEB? Today English Version. Sabi po ng NLT, New Living Translation, meron po tayo niyan, no? At saka po yung AMP, Amplified Bible. So, meron po yung iba't ibang bahagi, oh. Have it more abundant. Sabi po sa NIV, have it to the full. Sa Today English Version, life in all its fullness. Pero isang verse lang po yan. Same verses, different translation. No, 5 different version. Magkakaiba sila ng tinatalakay. Magkakaiba sila. Bagamat, Ba't walang ano dyan? Walang King James version, no? King James wala po. New King James. Ay, yun. Listen, New King James parehas. So yan. So meron silang magkakaiba. Kaya magkakaiba po ang ano. Ang dahilan kung bakit mahirap itong paniwalaan is because ang eternal life o Zoe ay walang katawan. Hindi ito nakikita. Walang kaluluwa. Kaya hindi ito nararamdaman. Lampas ito sa parisukat na natural ng kaalaman. Dahil dito, mahirap talaga itong paniwalaan. Dahil lang kung bakit kailangan baguhin ang kaisipan. Amen? Amen? Amen. So, dahilan kung bakit kailangan baguhin ang kaisipan. Ang ibig mo sabihin ng baguhin ang kaisipan, sa Greek word po is anakaino. Renew your mind and agree with God. Anakaino. Renew your mind and agree with God. Baguhin ang kaisipan. So, number 1, I have eternal life. Pangalawa, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Ang sabi ng Biblia, nasa iyo ang kaisipan ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay ang kaisipan ng nasa iyong espiritu, hindi ang iyong natural na kaisipan. Ang pinag-uusapan po dito ay kaisipan nasa iyong espiritu, hindi ang natural mong kaisipan. Nang ikaw ay nag-born again, ganito pa rin ang kondisyon ng iyong isipan. Pero, Anakaino. so I have the mind of Christ. Okay. Ang kaluluwa ay may 3 parte. Ano ang parte ng tatlo ng parte ng kaluluwa? Mind, emotion, and will. Isip, damdamin, at kalooban. Yan po ang parte ng ating kaluluwa. Tandaan, ang naborn again sa iyo ay ang iyong espiritu. John 3:6. John 3:6. Ang taong ipinanganak sa laman ay may laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ang pagbabago ng iyong espiritu from spiritually dead become spiritually alive. Ito ay biglaan at minsanan. Ang tawag dito sa theology ay regeneration.
Ang pagbabago ng iyong kaluluwa ay proseso. Proseso po ang tawag sa pagbabago ng kaluluwa. Diyan, pasok ka na. Ang tawag po dito ay, yung word na sinasabi ni Bishop kahapon, metamorpho. Metamorpho. Yan. Metamorpho. Metamorphosis. So, 2 Corinthians 3:18, Pastor. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayong naalis na ang kalukbong na nagniningning sa ating mga mukha, ang kalwalhatian ng Panginoon at ang kalwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagmagbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Yun. Next, Pastor. Ang metamorpho ay macro change, malaking pagbabago ng iyong buong kaluluwa. Yun. So, yun po ang ibig sabihin ng metamorphosis. Ibig sabihin po ng metamorphosis ay malaking pagbabago ng iyong buong kaluluwa. Mula nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, nagbago na ang ating spirito. Ano pagbabago? Dating patay, nabuhay. Dating patay, na nabuhay. Next, ang anakaino ay micro change. Maliit at dahan-dahan na pagbabago ng kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang tawag po dito sa theology ay sanctification. Sanctification. Kompleto po yan. Ang natural na kaisipan ay kailangang patuloy na mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang kaisipang nasa iyong kaluluwa ay natural at ito'y nasa iyo. Ang tawag doon, ang kaisipan ni Kristo ay iba at hiwalay. Ito'y nasa iyo, pero ito'y nasa loob ng iyong born again spirit. Saan po yan sa Bible? Gusto nating patunayan na dapat may basihan na ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin. Pastor. 2 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2:16. Sino ang makakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. I have the mind of Christ. Amen. Nasa atin po ang pag-iisip ni Kristo. So, maliwanag, na turo po ng Biblia, hindi po turo ito ng tao. Ito po ituro ng Biblia na tayo po ay ang pag-iisip natin ay ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin. I have the mind of Christ. Number 3. Pabilis lang po ito. Number 3. Sabay-sabay basahin. I have the love of God. Nasa akin ang pag-ibig ng Diyos. I have the love of God. Kaya mali yung po yung sinasabi na malimit sabihin natin ito. Wrong prayer. God, give me your love. God, fill me your love. God, I need your love. I am desperate. Pour out your love, please, Lord. Why? Dahil nasa atin na po yung pag-ibig ni Kristo. Hindi mo na kailangang hingin dahil binigay na sa'yo. Yun po ang ibig sabihin nito. Ang ganitong panalangin ay po pwedeng hindi gawin. Why? Sabi dito, hinihiling mo sa Diyos ang isang bagay na ginawa na niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay na niya ang kanyang anak. Kaya, I have the love of God. Nasa akin na ang pag-ibig ng Diyos. You don't tell God, God, I need your love. Matagal nang nasa iyo. Huwag mo nang sabihin, Lord, I need your love. Dahil noong pa lang, hindi ka pa nananampalataya, hindi ka pa nananalangin, hindi ka pa isinisilang, hindi ka pa nagkakaroon ng hustong isip, mahal ka na ng Diyos. Amen?
Wala ka bang nagagawa? Mahal ka na ng Diyos. Ano sabi ng Roma 5:5? Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Nasa atin na. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Ibinigay na sa atin. Yung sa wikang English po ay pour out, ibinuhos na, look at the verse. Yeah. Ibinuhos Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na, sa ating mga puso. ibinuhos na. Hindi ibubuhos pa lang. Naganap na. Naganap na, tapos na. Sinigaw pa nga na Jesus eh. Naganap na. Naganap na. Eh, natubaran na kanyang pag-ibig. Di ba? Ano po yung Yan 1930. pour out? It is finished. Pour out, the Greek word is ikeo. Ibig sabihin ng ikeo, cast out. Sinasabi sa atin, tapos na ang pagbuhos. Ang nagbuhos ay nakaupo na. At ang kanyang ibinuhos ay patuloy na umaagos. Naalala niyo yung kanta ng Come to the River of Life? Doon mo doon po yung kinuha. Difference between pour out and gas out. Ano po yung pagkakaiba? Ang larawan ng pour out ay ibinuhos ang tubig mula sa pitsel. Ang gush out naman ay binuksan ang gate ng dam o dike. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Ang tubig ay bumubulwak at rumaragasa. Ang larawan ng dami nito, ang lawak nito ay walang patid na pag-agos nito. Next period. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nabuhos sa iyo, kundi bumubulwak at rumaragasa. Amen. Matindi yun. Bumubulwak eh. Pagkabuhos, tapos na. Eh yung ragasa, dire-diretso. Mabilis. Mabilis, tigil at saka malakas. Amen. 1 John 4:19. 1 John chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. I have the love of God. Maunawanan natin ngayon ang taong may pag-ibig ng Diyos. Rumaragasa. Mula sa saplad ng kanyang bumubulwak at rumaragas ang pag-ibig, ay magagawa na natin umibig. Ibigin maging ang hindi kaibig-ibig. Iyon ang ibig sabihin. Hindi kaibig-ibig kaya hindi nyo maibig. Dapat Pastor. Hallelujah. Luke chapter 6, 27 and 28, subalit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Yo. So, napakaganda. Tumpak na tumpak. Sentro ang lahat ng mga Bible verse. Related. Bakit sa palagay mo na iniutos ito ng Panginoong Hesus sa atin kung alam niyang ito'y hindi natin magagawa? Ano sabi doon? Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Gawan ninyo ng mabuti yung mga napuput sa inyo. Mahirap yan. Mahirap ito. Next, Pastor. Ang kakayahang gawin ito ay nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa atin. Pag naramdaman mo at nakita mo at naisip mo, mahal ako ng Diyos, hindi ako karapat-dapat mahalin. Hindi ako karapat-dapat, hindi ako deserve. Hindi ko deserve ang pag-ibig ng Diyos. Pero binigay sa akin. Paano pa yung taong nagkasala sa akin? Yun na yung titingnan natin. So nasa iyo pag-ibig ng Diyos, magagawa mo ring umibig at magpatawad. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos na nabuhos sa atin?
So sa 1 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin ninyong walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. yung bago tumawid ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyong espiritu, ito'y dadaan mo na sa iyong kaluluwa. Ang main faculty ng iyong kaluluwa ay ang iyong isip. Bago tumawid ang pag-ibig ng Diyos, ito'y dadaan mo na sa iyong isip. Ano ibig sabihin naman? Renew your mind. Agree with God that I have what the Bible says I have. May born again na tao na matagal magpatawad. Minsan, inaabot ng taon. May mga taong matagal magpatawad. May mga taong ang hirap magpatawad. May mga taong lilipas ang panahon, mahabang panahon bago siya magpatawad. Inaabot ng 6 na taon, 3 taon, Hanggang magbantay ang paa. 3 buwan. Amen? Dahil mag-isa siya. Okay. Look at, pakinggan niyo po ito. May tao po na inaabot ng 6 na taon, nagiging 3 taon, nagiging 3 buwan, nagiging 3 linggo, nagiging 3 araw, nagiging 3 oras, nagiging 3 minuto. Ito matindi. Hindi pa nagkakasalang tao, nag-dispense ka na ng pagpapatawad. Dahil naintindihan mo, pinatawad ka ng Diyos. Ang tao, alam mo, magkakasala, magkakamali. Ito yung kaisipan ng tao na naintindihan niya yung pag-ibig ng Diyos. Pastor Francis, alam ko may kahinaan ka, may kapintasan ka, may limitasyon ka. Kung magkakamali ka man, dapat nag-dispense na agad tayo ng forgiveness doon sa taong nagkamali. Iyon ang sabi ng Panginoon. Hindi ako may sabi nito. Biblia may sabi nito sa atin. At ang sabi dito, bago tumawid ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyong espiritu, dadaan ito sa iyong kaluluwa at ang main faculty ng iyong kaluluwa ay ang iyong isip. Amen. Mabigat to. Super bigat. Mahirap ito. Pero wala tayong magagawa. Yun ang iniuutos sa atin. Ibigin mo ang iyong kaway. Ang mga napupuot sa iyo, ibigin mo. Mabigat ito. Wala tayong magagawa. Utos yan eh. Amen. Kaya ba natin gawin? I have the love of God. Iibigin mo maging yung hindi kaibig-ibig. Amen. 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 Hanggang umabot sa madali na tayo magpatawad. Kusang loob na tayo nagpapatawad. Pastor. Ang kakayahang gawin ng isang born again na magpatawad ay depende sa abilidad na buksan ng kanyang kaluluwa at pag-agusin ang pag-ibig ng Diyos na nasa kanya. Hanggat hindi niya binubuksan ang kanyang isip at hindi niya papaganahin ang abilidad sa kanyang kaluluwa na pag-agusin ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya magpapatawad. Kaya huwag kayong magtaka, may mga tao mahirap magpatawad. Sarado isip. Born again na yun. Ayaw buksan eh. Oo. Sarado. Ayaw pag-agusin yung pag-ibig ng Diyos. Oo. Hindi alam na mayroong... Born again na yun. Hindi niya alam, inibig na siya ng Diyos. Sumasamba yun. Amen? Yun po yun. Dinig na dinig nyo yun. Next, Pastor. Ang abilidad na ito'y depende sa sukat ng kanyang kaalaman sa salita ng Diyos na nakakapagbago ng kaisipan ng tao. Amen. Ang ganitong kakayanan ay hindi pangkaraniwan. Ito'y hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ng biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah.
Okay. Pangalawa sa kaulihan. Ano yung una? Eternal life. Ano yung una? Sabay-sabay. Ano yung una? have eternal life. Number 2. I have the mind of Christ, Number 3. and I have the Lord, the love of God. Number 4. Sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. I have the fruit of the Holy Spirit. I have the fruit of the Holy Spirit. May bunga ba ang Banal na Espiritu sa atin? Amen. Ang sabi ng Biblia, nasa akin ang bunga ng Espiritu Santo. Sabi ng ibang tao, sabi ng ibang turo at ng ibang mga ngaral, ang bunga daw ng Banal na Espiritu ay makikita lamang sa mga mature Christian. At ang mga baby Christian ay hindi pa maaasahang magbunga. Hello? Gusto kong magtalakay po tayo dito. Totoo po ba na ang fruit of the Holy Spirit ay makikita lamang sa mga mature Christian, hindi sa mga baby Christian? Pastor Alvin? Hindi. Ano? Kasi merong mga matured na Christian, pero hindi kompleto yung bunga ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Dahil pa nung mas bata. Tapos dahil pa ng bata. Pastor? Hindi. Dahil lahat yung may bunga, hindi lang ako sa ito. Kung sa bunga, may bunga, hindi lang marami. Hindi lang madami. Hindi ba marami sa fruit, hindi marami po, walang malaybay. Oh! May bunga. May bunga. Hindi malagong bunga, hindi marami. Kukunti pa. Kukunti. Bago magpatuloy si Pastor Jason, ako ay meron ulit tanong. Pasok lang, pasok. Para makita natin, ito may the same ng ating Doctrine. doctrine. Ano ba ang ating number 12 lesson, book 1, lesson number 12? Holy Spirit. Ano? Hindi. Aralin ano? Aralin 12 ng lesson 1, Ay, sa book 2 pa rin. book 1. Para ituloy ni Pastor. Eternal life. Di ba't pinag-aralan natin walang hanggang kasiguruhan? Ang lesson 1, lesson 9 ng book 1, ano? Isang pala yan. The Holy Spirit. Kaya tinatalakay. Kaya makikita nyo, hindi tayo nalayo sa ating major doctrine. Kaya tinatalakay. Tinalakay natin ang pneumatology, the Holy Spirit, the fruit, the gift. Ayan yun. Meron tayong fruit. I have the fruit of the Holy Spirit. Okay? Sa posisyon ang gamit dyan, ano? Diba sabi mo kanina, bantayan yung paggamit ng salita. Okay. Pero ang gamit yung fruit, hindi fruits. Yes. Ibig sabihin, Sabi yung siyang nasasabi natin 4, 2, hindi siya pwede magwala. Yes. Kasi pag sinabing fruit, siya lang sila lahat. Oh. Siyam na yun, dapat. Hindi ginamit ang fruits eh. Yung gifts kasi, gifts, 5 yun. Pwede isa lang. Pero ito, fruit lang. Fruit. Complete yan. Kompleto talaga. Okay. Bunga. Hindi pwede mabawasan na siya. Hindi pwede. Hindi ko wala pa to sa kanya. Okay. So, for correction. Ah. Nandito yun. Kasama yung... Kasunod pa. Oo. Huwag mo kong panginahan. Bilang. Ay, sabi mo ito, kulang to eh, kulang eh. Oo. Okay. So, okay please. Tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawa. Ang mature Christian at saka yung baby Christian, sabi ng iba, sabi ng ibang tagapagturo, hindi ako mention kung sino, sabi ng ibang mga guro at mga pastor na nagtuturo, ang fruits of the Holy Spirit ay makikita lamang sa mga mature Christian. Klero. Okay? Hindi sa mga baby Christian. Kano po ba ito totoo? Ito ba ito totoo o hindi totoo? Automatic. Pare. Parang yung daw pong fruit of the Holy Spirit ay makikita lamang sa mga mature Christian at hindi sa baby Christian. sa akin pare makikita dapat parehas. Kasi Kasi automatic. baby at saka mature di makikita. Dapat imakita. Kasi fruit of the Holy Spirit eh. Ang ibig sabihin sa akin pa na, yung pang baby Christian na hindi tumanggap ng Holy Spirit. Oo. Ibig sabihin, mali sa iyo. Hindi sa akin pa na, meron din, parehas meron. Parehas meron. Baby at saka ano, sa akin. Parehas meron.
Mali na sa Pares po yan. Sa Kasi mature. kakaroon lang ng sa ating isang pamantayan eh. Pamantayan ng ating isa ng mga Kristiyano. Pero pagdating sa pamantayan ng sa Panginoon, lahat yan meron. Okay. Nasa iyo nga. I have proof. Ang para sa akin naman dyan, Pastor, Okay. yung execution ng iyong ano. Kasi pag bata ka pa, sabihin natin meron. Kaya lang hindi pagganap na nakikita. Kaysa doon sa ikaw ay mature. Kasi sabi nga ni Pastor Jonas ay meron na sa atin ng Espiritu. Sabi ni Pastor Cyril, if nasa atin ang Espiritu ng Diyos, mamumuga yun eh. Magkakaroon. Papunta dating. O, darating, ibig sabihin, parang asa proseso na siya. Sa proseso siya ng Okay. pag-mature. Yun ang gusto kong interaction. Okay. So, ang display ng bungang ito ay nakadepende sa pagbabago ng iyong kaisipan. 1 Corinthians 16:19. Yan. Start. 1 Corinthians chapter 16 verse 6, 6:19. 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Okay. Kung ang banal na espiritu ay nasa inyo at ang banal na espiritu ay puno, nasa iyo din ang puno at ang bunga. Dahil kung nasa iyo ang puno, nasa iyo rin ang bunga. Amen. Hindi mo pwedeng puno na walang bunga. Ibig sabihin, sir, sa atin na yon. Yes. Ang kailangan lang natin ay Ipakita yung ipakita bunga. yung bunga. Yes. Baka tatakbo ng dahon. Yun. Malago. Di, ano nga sa pastor, sabi niya ni Kuya kanina, yung bunga naman kasi nag-umpisa sa maliit. Palaki ng palaki ng palaki. Yun. Kailangan mahinog. Huwag nila kaya mabulok. Nasa proseso. Kaya kami ano tayo, yung pag-aaral, ito yung proseso eh, para lang lumas. Yung bunga. Okay. Okay. So, pakinig. Hindi pwedeng nasa iyo puno, pero wala ang bunga. Dahil hinahanap ng Diyos ang bunga eh. Nalala niyo ba yung parable? Nakakita po ng ang Panginoon ng puno, walang bunga. Higos. Di ba? Sino pa? Sinumpa? Dahil wala makita ang bunga. So, hindi pwedeng nasa iyo ang bunga at wala sa iyo ang puno. Baka hindi yun yung bunga. Baka nakikuha ka ng bunga ng may bunga. Maraming ganyan. Pwede rin. Paano ang panood sa yung hindi walang bunga na pinaputol ni Jesus? Pinaputol ni Jesus. Hindi ibig sabihin ni anong Sa John 15. hindi doon sa nadaanan niya, hindi John 15 yun eh, nadaanan niya eh. Nung ano yung pinadaanan niya, ano. Sinumpa yung nasasabi sinumpa. Yung sinumpa. Ano, paano yun ang panood sa akin yun? Sa buhay Kristiyano. Parang nakarel pa rin sa ano eh. Kasi doon wala talagang nakitang bunga eh. Pero pag pinag-aralan mo ibus talaga. Hindi lang bunga. Kasi natural. Yun. Natural kasi sa egos na hindi namumunga. Oo. Ubas pa siguro. Ang parang ano kulay din ni Israel. Israel. Referring to Israel. Oo. Paano pag i-connect sa buhay ng tao? Hindi Kristiyano. Hindi, Israel nga eh. Israel. Iba kasi ang Iba tayo sa Hintil tayo eh. iba kasi ang Sa kulit eh. Parang ako sa Israel. Okay. Naku. Nakakita na kayo ng bunga pero walang puno. Sa palengke. Lagi sa palengke. nakabalot na. Di ba? May bunga. Pero saan ang galing? Pinagmulan. Di ba? Eh, nakakapagtaka. May bunga, okay. Meron din ganito. Meron pa rin isang ganito. Ang dami ng miyembro. Ha? Inaangkin nilang miyembro nila. Hindi naman kanilang pinaghirapan. Hindi nila bunga.
Bunga ng may bunga. Pinitas. Sinungkit. Nilalambat. Nilambat. Kaya no, mga simbahan dapat yan, no? Dito na pumapasok Mali yung ka ano. nila liwara noon, ano? Mali ka nila. Hindi, dito na pumapasok yung iba ang nagasik, iba nagtanim, iba nag-ani. Ay, sir, naangin na nga. Sinilo pa sa iskaan ng iskaan. Madami guys niya. Ay, di ba nanakaw yun? Karami na kikinig. Tighter na. Pag-tighter ako, kukuhanin ko yan. Kayaman eh. Ano na animal tinuro na iba, hindi ko na yun, no? Ano tawag doon sa kuwan? Doon sa meter doon ang iba, yung snatching the flux ba yun? O, parang ganyan yun eh. Marami ng mga... Marami yan. Marami yan. Huwag na mention. Walang, ano. Nadaanan natin. So, pwede natin ihalin tulad. Okay. Uy, bilang mo. Okay. Galatians 5. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagbibigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Yun ang sinasabi ni Pastor Jeff kanina. Kompleto yan. Ang bunga ng Espiritu hindi pwedeng bawasan. Sama-sama yan. Yan ay magkakasama. Pwede magbago lang. Hindi po pwedeng meron ka lang kagalakan pero wala kang kapayapaan. Meron kang kapayapaan, hindi ka naman marunong magtyaga. Kaya nga tapos yan. Okay? So magkakasama yan. Yung isa ay nasa ilang lapit yan. So ang tanong, nasaan ang bunga ng Banal na Espiritu? Nasaan ang bunga ng Banal na Espiritu? Sa atin. Hello? Nasaan po ang bunga ng Banal na Espiritu? Sa atin. Nasaan? Sa atin. Kung nasaan ang puno, naroon ang bunga. Kaya pag walang bunga, walang puno. Hindi, meron ng bunga, walang puno. Kaya mahalaga, dapat, kung nasaan ang puno, nandoon ang bunga. Marami na tayong karanasan. Marami na tayong inampon. Marami na tayong kinupkop. Wala nangyari. Hindi sa atin yan. Hindi talaga. Maaring magkupkop, manginain, pero mahirap mag-ampon. Mahirap gawing isang manggagawa ang galing na sa iba. Iba talaga purong udok. Sakit sa ulo. Yung galawang udok, ibig sabihin. Galawang udok. Pero meron tayo nakasamang parang utot mayon. Yun. Si Brother Melvin. Okay talaga ang Okay naman. spiritual guide. Yun ang ganda. Inabot niya yung... Nakakunik talaga sa puno. Kaya kahit nasa atin siya, alam niya nasa puno siya. Sino yun? Si Brother Melvin ng Campo. 3 years na natin kasama sa pamitinan. Ang pamitinan. Kaya maganda, sir, yung mga naging leader na pinagala, halimbawa, galing ibang churches, bago maging leader, dumaan ng discipleship sa ilalim ng auto. Kasi Yun ang rules. walang kasing araw na magkaroon sa... Kasi baka bitbitin niya ang turo galing sa pinanggalingan niya. Same naman siya doon sa atin. Na-convention sa atin, nakaisagawa na narinig niya. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Solos Christus. Sola Christus, Sola Deo Gloria. Narinig niya pero ginagawa. Patulad ko pala pa kayo sa mga... Tinanong niyo, pastor, yung aking isang pastor. Hindi pa siya hindi nagtagal sa kanyang pinuntahan. Dahil yung turo niya, bitbit. Galing sa atin. Hindi sila nagkasundo. Leader siya doon. Ginawa niya, bumalik siya sa atin. Yun nga, nahihirapan lang. Dahil yung tinuturo ni Patron nga, na kung saan puno, dapat naroon bunga. Ay, So next, may trabaho pa. Nakalam ko na. Hey, Romans chapter 8 verse 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. ang bunga ng Banal na Espiritu ay nasa loob ng iyong born again spirit. Hindi ito makikita ng mga tao. Hindi rin nila alam na ikaw ay may bunga ng Banal na Espiritu. Nakatingin sila sa iyong katawan. Hinuhusgahan kanila ayon sa kanilang nakikita. Paano may papakita ang bunga ng Banal na Espiritu sa ating panlabas na buhay? Ang tuloy na pagbabago ng kaisipan. The fruits of the Spirit is not just, or is not the fruits of the Spirit are. Isa lamang ang bunga ng Banal na Espiritu, but the fruit of the Spirit is love. Bagamat siyam ang binanggit na bunga, ito ay tinuturing na isang buong lamang o galing sa isa.
Iyon ay ang Spirit of Love. Hallelujah. Bagamat siya po ito. Kapag sinabing fruits of the Spirit ay maraming bunga, lalabas po ito ay fruit salad. Okay? Para pa lang, basta para pa lang tumutukoy din niya sa yung the fruit of the Spirit, ba't nabubuo sa laban? Para din pala sa utos yan, ano? Sa 10 utos, parang ganyan din. Pag-ibig. Kasi ang 10, umuwi rin sa isa eh. Dalawa. Parang ganyan din, parang dun Matulog sa yung the fruit pala ngayon, parang ganyan din na, kasi umuwi sa pag-ibig din eh. No? Ito yung sa 1 Corinthians 13. Nananatili ang 3, pero Talagang lang, ibig sabihin, pinakamahalaga talaga yung love lagi, ano? Kasi pag walang pag-ibig, di mo magagawa lahat. Sa lahat pala yung love lang, love pala talaga matindi, ano? So, ang bunga ng banal na Espiritu ay hindi po ganun. Ano po? The fruit of the Spirit is love. If you have love, you have joy. If you have love, you have peace. If you have love, you have a patience, gentleness, goodness, faithfulness, meekness. If you have love, you have a self-control. Amen? Amen. Palakpakan ng Panginoon. And last but not the least, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, begin. I have at least one charismatic gifts. Lahat ng Kristiyano, mayroong kaloob mula sa banal na Espiritu. Ang tawag po doon is charismatic gifts. Charismatic gifts o charismata. So ikaw at ako ay naligtas para maglingkod. Hindi ka naglilingkod para ka maligtas. So yan po yan. Ang paglilingkod ay bunga ng iyong kaligtasan at hindi yan ugat. Ang bunga ng paglilingkod ay kaligtasan. Kaya po, save to serve. Save to serve. Hindi ka po pwedeng na-save ka na wala kang gagawin. Hindi ka, marami nagsiserve pero hindi pa ligtas. Hindi pwedeng ganun. So, 1 Corinthians 12, 7. 1 Corinthians chapter 12 verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Yung patunay po, kailangan makita. Katunayan na tayo po ay naglilingkod o yung kakayanan o yung charismatic gift o charismata. Kapag pinag-usapan ng mga kaloob o yung gift sa Biblia, dalawang kaisipan na dapat tandaan. Una po na dapat tandaan, meron pong dalawang kaloob sa Biblia. Dalawang kaisipan na dapat tandaan. Una, kaloob ni Kristo sa Iglesia. Ano ang kaloob ng Kristo sa Iglesia? Ephesians chapter 4, Pastor. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yun po yung una. Yun po ang una. Ang una pong kaloob ni Kristo sa Iglesia, yung fivefold ministry. Pinag-usapan po natin yung kagabi. Okay? Yun po yung una. Pangalawa. Ano po yung pangalawa? Ang pangalawa ay ang kaloob ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Yan po ay nasa 1 Corinthians chapter 12. Pastor. 8-11. 1 Corinthians chapter 12, 8 to 11, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan
Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at sa iba ay kakayahang kumilala kung alin ang kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang pagpapaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Amen? So yun yung pangalawa. So ang kaloob sa iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. So, yun po yung kaloob ni Cristo sa iglesia. Amen? Yung fivefold ministry. Pangalawa, Yan ang sinabi ko noong anniversary ng Bendita. If you are a Christian, automatically, you are disciple. yun. Kasi yan, mayroong Holy Spirit. Wala. At mapapansin natin, iba-ibang kaloob sa church. May magaling magpaawit, may magaling magpanday, may magaling magbigay. Iba-iba. Iba-iba. Yan ay kaloob sa mga Kristiyano. Pero iisa lamang ang nagkakaloob. Wala iba kundi ang Espiritu. Verse 11. Kaya hindi pwede Yun. malaki. Iisa lang ang gumagawa ng lahat ng ito. Namamahagi. Iba-ibang kaloob. Ayon sa kanya, Ipinasya. hindi na hihingi, pinasyanan na Diyos. Ipinasya. Kaya huwag ka magtaka. Ha? Hindi pwede kayain ng iba. Hindi pwede. May original na ibinigay ang Diyos. Amen. Hindi. Oh, listen. Sabi ko po, ito, malimit ko po sabihin. Pwede mong pag-aralan na mag-preach. Pero hindi mo talaga gift ang mag-preach. Meron kayo. Kaya mo pag-aralan yan eh. Kaya mo yan. Na pag-aralan ng lahat. Pero ano, yung talagang kaloob na magturo. Meron talagang may kaloob magturo. Pero yan, na pag-aaralan. Kayang pag-aralan ng lahat. Amen. Meron, ito nyo. Nasa Bible siya. Yes. Nasa Bible. Ang pagmamaneho, maraming marunong magmaneho. Pero hindi lahat kaya magmaneho ng malalayo. Doon lang sa atin. Ako yung kami. Oo, doon lang. Ako po yung kami. Oo, yun. Pero pag malayuan, hindi na, iba na. Yun namang iba, gusto nila malayo ang mga long distance. Parang ganun din yan. Pero di Iba ba yung gifts at iba yung ano, ginusto. Oo. Okay? So, yan po yung dalawang gifts sa iglesia at saka sa mga mananampalataya. Okay. Ang salitang gifts sa Ephesians 4:8, ganit, sir. Ephesians chapter 4 verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Yun. Nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano na tinutukoy ng mga tao? Mananampalataya. Bakit ako kasi yung mga tao nakikita. Okay. Pero, meron din silang kakayanan. Binigyan niya kaloob. Oo. Lahat mga tao naman eh. Kaya lang, hindi ginagamit sa Diyos. Ginagamit sa iba. Pero yung mga mananampalataya, may talento eh. oo. Binigay sa tao lahat. Tinamahagi. Ibig sabihin talaga hindi tumutukoy sa mga Pakalahatan. pakalahatan. Pero, yung kaloob na yun, nagiging, Worldly. oo. Parang Kasi hindi nakikinabang ang ano eh. Ibig sabihin diyan talaga, yung sa mga tao yan, pakalahatan talaga. Pakalahatan. sa kanila, ang talento talaga galing sa Diyos. Kaya lang, ang tao magpapasya kung gagamitin niya ito kung kanino. Okay. Yung bihag. So, look at, ano ba ibig sabihin ng gifts? Kanina pa natin pinag-uusapan yung gifts. Tanatang tayo. Oh, Sino to yung bihag?
Maraming ay yan, may pagkaaral din yan eh. Yung pinuntahan niya sa kalaliman. Kalaliman. Deliberation sa deliberation na sa Oo, yun. Nalumatay si Jesus. Nalakay siya may pagkaaral. Hindi may maraming interest. Tatanong kayo, alam niyo na sagot? Para daw marinig nila. Hindi ka lang, baka iba yung ano. Baka iba. Okay. Nanigurado lang. Okay. Kanina ba natin pinag-uusapan ng gifts? Ano ba ang gifts? Gifts po, ang Greek word po niyan ay dumata. Leadership. Yan po ibig sabihin niyan. At ang ibig po sabihin sa wikang English po, leadership gifts. Hindi lahat ng gifts ay nagagamit sa kalooban ng Panginoon. Pero pagka yun po yung nasa kalooban ng Panginoon, tawag po dyan ay leadership gifts. Ephesians 4:11. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. To build the body. Yung ibang tawag sa atin talaga. Iba yung pagkaan sa Ayan. tukulin na. Yan yun, sa atin yan eh. Kasi sabi niya, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Yung mindset natin, ito pang iglesia ng pangkabuuan. Amen. Kaya accountable talaga tayo na ang mga mananampalataya, i-guide natin sa salita. Tama. Mapanatili ang ibig ng katawan. Okay. We are the part of the body. Amen. So sabi mo dito, upang sanayin ang mga Kristiyano sa paglilingkod at lumago ang katawan ni Kristo sa kabuuan. So ang salitang gifts, so ayun po salitang gifts. Sulat nyo na lang po yan, ano? Nasa 1 Corinthians chapter 8 verse 11 and Romans chapter 12 verse 6 to 8. So, kopya nyo na lang yan. Yan naman dapat may S, ano? Ano po? O nga. Gifts. May S naman yan. Oh, gifts. Shade to 11. And Okay? At ang tinutukoy po ng verse na yan ay ito. Yung sa Greek word naman po, yung tinatawag pong gifts, kanina po ay yung leadership gifts. Iba po yun, ha? At tawag po doon ay dumata. Pag sinabi naman po, charismata, ministry gifts. Yan. Yung gift, sa Greek word na charismata, ministry gifts. Kanina, leadership gifts. Dumata. Dalawa po yan. Dalawa po ang kahulugan ng gifts sa Greek word. Dumata at saka charismata. Ayan, mahalaga yan sa ano, naalam talaga yan. Yes. Kasi meron talagang hindi gip ang mag-leader eh. O, pinipilit. Pero effective naman sa ministry. Oo, yun. Kaya talaga dapat tawag nila sa ano. Kaya may division kasi ang leadership. May leader, may nasa ministry. Okay? So, meron talaga pinagkalooban talagang magaling sa leadership eh. Pero meron naman tagasunod talaga. Meron magaling magligpit, magaling magluto, magaling mag-ayos ng mga tao. Ito mo si Quintino. Si Quintino, kakaiba ang gifts niyan. Gala sa kapo. Diba? Ibang gifts niya. Pero hindi naman siya effective sa pagiging leadership, sa leadership gift. Maintain niya yun kung ano siya. Oo. Maintain niya mula hanggang ngayon. Diba? Maintain niya. Yun yung kakaiba. Ano yung Sa followership siya. Yes. Charismata naman ang sabi. Sana nakukuha niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Hindi porkit gifts, isa na lang yun. Oo. Kaya mahalagang pag-aaral. Naiintindihan natin Kaya kung ano ibig sabihin ng gifts. Dalawa po yan. Dumata at saka charismata. Ano yung dumata? Leadership. Leadership gifts. Ang charismata? Ministry gift. Yung ministry gifts. So kaloob ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Dapat. Yun po yun. Parang dalawa yan sa iglesia eh. Meron kasi sa iglesia na ang katangian ay iisa, pero different ang function. Merong deacons,
at merong elder. Pero nasa ministry. Pero pareho ang qualification niya. Oo. Yan yun. Okay. So, meron po itong tatlo. Bibilisan ko na lang po. Kunin niyo po itong tatlong ito. Only believers have eternal life. Diesel. Ay, wow. Anak, bakit? Nagtuturo pa ako, sandali, mamaya na. Mahalaga ba? Wait lang. Charismatic. Kasi kayo. Arrest mata. Charismata. Ministry gift, ano? Pagdumata. Leadership. Maganda. Wala ba gawin? Importante sa Administration. bilang ano mo. Kung sa kami gift eh. Kaya may mga pastor sila ay under sa ano, sa karismata, Oo nga. hindi sa dumata. Yung ano. May ganun talagang Kasi may pastor, kita naging pastor hindi for leadership. Sila yung mga ano, mga effective yung lawak. saka sila yung mga nakasupport pastor. Ang council ng church. May ganung church. Mas mataas ang mga leader kaysa sa pastor. Meron. Kasi ang demand just hindi Ganyan. Merong leader. Okay. Nagkakaroon sila. So, only believers have spiritual gifts. Number 1. May tatlo pong uri ng gifts. Kunin niyo rin po ito. May tatlo pong uri ng gifts. At yan po ay nasa 1 Corinthians 2:14. Pastor. 1 Corinthians chapter 2:14a, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kanyang kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. So ito po yung patungkol ko sa mga believers. Believers po pinag-uusapan dito ha mga kapatid. There are 3 kinds of gifts. Number 1. 3 kinds of gifts. Natural gifts, learned gifts, spiritual gifts. Ano po yung natural gifts? Ang natural gifts po ay yung aking kakayanan na nasa iyo na ikaw ay anak. Ang tawag po doon ay inborn. Inborn. Ang tawag dyan sa natural gifts. Natural. Nakaloob. Nakaloob. 14A. Magaling kumanta. Magaling mag-drawing. Sayaw. Mabilis tumakbo. Magaling sa basketball. Natural. Mahusay. Tawag doon ay natural gifts. Hindi na kailangan pag-aralan. Hindi na kailangan pumasok sa ano para matuto. Meron namang natuto mag-piano, nag-aral. Meron namang hindi. Natural. Amen? So yun ay natural gifts ang tawag dyan. Yun namang learned gifts, natutunan at napaghusay or pinag-aralan. Parang na-develop. Na-develop naman siya. So yun ay learned gifts ang ibig mo sabihin yan. And yun namang spiritual gifts, kaloob na ibinigay ng banal na espiritu nung ikaw ay na-born again. Yun po yung tinatawag na spiritual gifts. Nung ikaw ay hindi pa born again, wala ka pang kaloob. Hindi mo pa natidiscover, magaling ka palang mag-preach. Hindi mo pa natidiscover, magaling ka palang tumugtog ng mga Christian song. Magaling ka palang pagdating sa mga spiritual na bagay, mahusay ka pala. Iyon ay na-discover mo lang nung ikaw ay ma-born again. Ang pagiging pastor-pastor ay papasok sa spiritual. Yun. Spiritual gifts. Spiritual gifts. Learn gifts. Regalo ng Diyos sa iglesia. Ako, malay ko ba, sunod-sunod lang ako kay Bishop dun eh. Oo, ako nga, nagpipreach nga ako, nagkikatering nga sa mga ibahan. Nung mag-pastor ako, wala pa kayo, wala lahat. Yan ang kasama ko dati. Tatago ko. Pari ko siya, tinatago ko pa yung dati. Ano lang yan, puro chicks lang nun. Oh.
Yung ngayon, tuturo. Gifts. Hindi naman. Dati. So, yun yun. Nonyo. Yun. So, spiritual gifts. 3 kinds of gifts. Natural, learned, and spiritual gifts. Sana nakuha po natin yung maganda. So, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12:11, ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang itinasya. Yun. Pangalawa. So, kanina, only believers as eternal spiritual gifts. Pangalawa, every Christian has at least one gift. Every Christian. Hindi ito patungkol sa mananampalataya lang o hindi ito patungkol sa mga leader lang. Lahat, in general, lahat ng mananampalataya. Walang hindi o walang pwedeng magsabi na, ay, wala akong kaloob. No. Charismatic gifts po, every Christian has at least one gifts. So, walang Kristiyano na walang spiritual na kaloob, at least one. Ito ay magagamit sa paglilingkod sa Panginoon. 1 Corinthians 7:7. Sorry. Yun muna, yung isa. Pakay mo muna yung B, pakilagay mo yung B. Hindi lang na sulat eh. Every Christian has at least one. Yan. Wala pa yun. Hindi ko siya. So every Christian has at least one gift. Kahit isa meron, hindi mo pwedeng wala. Christian eh. Hindi mo pwedeng wala. Wala, hindi. Kasi Kaya yung matago-tago. Yan. Ayaw. Binibigyan na yung tanggapin. Ayaw i-expose. 1 Corinthians 7:7. So, 1 Corinthians 7:7, nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Walang maidadahilan. Hindi mo pwedeng magdahilan. Ay, ako naman ganun lang. Ay, ako naman ano lang. Di ba? Lahat meron. Hindi pare-pareho talaga. Oo. So, okay. So, pangatlo. Ano ba yung charismatic gifts? What is charismatic gifts? Isulat niyo po. What is charismatic gifts? So, yung charismatic gift ay ministry gifts. Yun po ibig sabihin ng charismatic gifts, ministry gifts na tinutukoy po dito. Meron po itong siyam na binanggit po sa 1 Corinthians 12:8. Look at the screen. Charismatic gifts. Ay, sorry, 10 pala ito. Word of wisdom. Word of knowledge. Faith. Healing. Miracle. Ay, nadoble ko lang. Sobre siyang nga lang po. Ha? Nadoble yung 6 and 7. Pero hindi. Magkaiba ba yan? Prophecy and prophesy? Magkaiba. Opo. Magkaiba, tama. Prophecy, tsaka prophesy, discerning spirit, speaking in tongues, interpretation of tongues. Hindi po pwedeng speaking in tongues lang na wala mag-interpret. So yan po ay... Alam. Yang mga Suzuki Kawasaki. Honda. Kawasaki Yamaha. So, yan po ay para sa mga sa ministry gifts. Ano po? Karismata. Interpretation Of tongues. Okay, nakuha na po lahat? So, rin supporting verse niyan. Jonas, may miracles. Master gift miracle. Muntik na yan. Miracle, healing, and faith. Wala ko pinagaling. Oo. Meron pala akong papantong din sa kanya. Oo, yun. Kamay. Nakabay pala ng hili. Healing. Ay, meron din. Hiling. Healing. Ay, meron din. Hiling. Gusto naman matitawagin ka sa head.
Sir, hindi na... Healing box. Yung kanina. 1 Corinthians 12, 8 to 11. Tibay ng ating doctrine. Yan po ay nasa ano ha? Nandito yata? Ayun. 1 Corinthians 12, 8 to 11. So nabasa natin niya kanina. Kaya dapat mag-discover ng bawat mananampalataya. Yes. Okay. Apart Next. the body. So what is charismatic gifts? Yan po yung unang bahagi. Sa 1 Corinthians chapter 12, 8 to 11. Yan po yan. Ha? And sa Romans chapter 12, 6 to 8. Romans chapter 12, 6 to 8. 6 to 8. Charismatic gifts in Romans chapter 12, 6 to 8. Prophesying, serving, teaching, encouraging, giving, leadership, mercy. Balik ka daw sa Ay, sorry. Sorry. Yan. Labitin mo muna. Oh, Hindi siya, umalis ka. Prophesying, serving, teaching, encouraging, giving, leadership, Pag lagi umatatanggal dito. nga. Pag umatatanggal dito. Okay? Yan. So, hindi na natin tatalakayan yung isa-isa. Tuklasin nyo na lang po yan. Pag-aralan. Kasi mas magandang kayo po mismo ang tutuklas. At least nabigay na po sa atin ng Panginoon yung guidelines. And at least tayo po ay may malaking natuklasan ngayon. Naintindihan. Ano ibig sabihin ng charismatic gifts at saka ng leadership gifts. So, yun po tinatawag yung pang-anim ha. I have at least one charismatic gifts. So, nakita natin yung salita yung kahulugan ng gifts, yun po ay dalawa. Okay? So, tuklasin mo ang iyong kaloob at maglingkod ka sa Panginoon. Renew your mind and agree with God. I have what the Bible say I have. Sabay-sabay. Number 1. I have eternal life. Number 2. I have the mind of Christ. Number 3. I have the love of God. Number 4. I have the fruit of the Holy Spirit. And number I 5. have at least one charismatic gift. The big idea is, Renew your mind and agree with God. Amen. Mas malakas. Sabay-sabay. Isa pa. Renew your mind and agree with God. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Bago po magbukas sa ating panalangin, baka may dadagdag si Bishop. Pastor Kevin. Okay lang. Naunawaan niyo ba yung ating pinag-aralan? O, makikita natin at isang katotohanan sa ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay niya sa atin. Kaya tayo ganito ngayon. Kaya tayo ganito. Mata natin na sa turo din naman na ating pinag-aaral. Walang bagong aral dumadating sa ating. Dito ay nakalagay sa nematology, sa ating the study sa bukto, yung the study of God, yung Trinity, nandiyon yan yung ating aral na yun. Lalim yun, yung ating bukto na yun. Hindi lamang nalagay maigli. Pero yan, kaya sa mata, ituro natin. Ang ganda yun. At meron pa nga sinabi ang Panginoon nahihingi ang kaloob ng Espiritu. Meron yung nakasulat ako, nalimutan ko lang kung Lucas 11 yun. Kung saan. Kung ang inyong may marunong magbigay na mabuting bagay. Luke 11. Luke 11 Kasi kung si pagkakaloob niya, parang gano'n yun ang ating hinihingi. Kasama yun sa kwan, yung nanghingi sa yung bibigyan niyo ba ng yun. ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Kung Bibigyan niyo ba siya ng alakdan kung humihingi ng isda? Ayun. Kasama yun doon. Kaya yung patuloy natin pasalamatan ng Diyos kasi binigyan na tayo niya ng Diyos. Lalo natin i-develop, pagpasalamat na tayo ay hindi nagkaganito dahil ginusto natin. Tayo ay nilagay ng Diyos sa layunin ng Panginoon niya. Tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap tayo ng mga kaloob. Tumanggap tayo ng kaisipan ni Kristo.
at least yung mga gifts natin ngayon, madidiscover mo, hindi, isa lamang. Iba-iba yung mga gift natin. Nakakasara tayo pag nangyari, pinagyaman, ginamit. So naman yung gift natin, sabi ko nga kanina sa church, may dalawang iisa lamang ang qualification niya, ang deacons at saka pastor. Pareho siyang gumagawa sa church na may ganitong kaloob ng Panginoon. Kaya salamat, tayo ay pastor na, deacons pa. Ayun ang meron sa ODAP. Tulad mo, nangangakayat ng bubong, deacons yun eh, hindi naman, ay deacons, pastor na tayo. Sa atin na kasi pinakaloban tayo ng maraming kakayanan. Kaya salamat sa Panginoon sa ating patuloy na pag-aaral. Yan naman yung bagamat yung ating naupuan na tayo ay nire-repress ng Panginoon sa mga aral na ito. Kaya salamat sabi ni Pastor Jason na pinakalooban ng kakayanan magturo sa atin, pakita ng mga katotohanan sa bilang tayo ay have ano yung isa, yung una? I have eternal life. Hindi, yung una, yung lesson ba natin? Hindi have yun eh. I am. Makita natin na tayo naging ganito kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Tapos tayo ay nagtumanggap ng kung anong meron tayo. At sige sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa tatlong araw. What the Bible says. Ayun, tayo pinagpala. May hindi, ang ganda kasi mga terminology eh. Kaya nga makikita natin yung what is the Bible says about the creation, the man, the church, the community. Ay, yun eh. Nakasentro tayo sa 2 Corinthians chapter 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 na doon lagi nakapokus ang pundasyon kung ano meron tayo at ginagawa natin. Kaya nga ni Pastor, I have, I am. Ayan yun. At makita natin tayo ay nagkaganito, hindi dahil sa tayo ay gusto natin. Tumukon tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin. At makita natin yung kanina, sinabi ng pastor, na sa ikatitibay ng katawan. So huwag tayong halimbawa, tayong mga pastor, pumokus tayo hindi lamang sa church natin. Dito kami sa Manggas. Ako mula na ako maglingkod sa Panginoon. Ang aking lagi kaisipan, saan ako gagamitin ng Diyos sa pagbuwan ako doon? Ano maging parte ko sa kadalakas ng mga pastor, kapag nangihina ang iglesia, hinarap natin yon. Kasama ko na kayo ngayon. Sabi nga ni Pablo, sa Pilipos chapter 1, ngayon, kaisa ko na kayo sa ginagawa ko. Sabi ng 29, ipinagkaloob sa atin ang karapatan makapaglingkod, hindi lamang ang manalig sa Kanya, o hindi ang mag-taste din naman ng dahil sa Kanya. Tandaan natin mabuti, yun ka dahil gusto ng Diyos, yun ka. Amen? Ito tayo dahil gusto ng Diyos na tayo ganito. At maramdaman lagi ng Diyos na masaya tayo sa gusto ng Diyos para sa atin. Totoong may sakripisyo, totoong meron tayong mga sinasalang-alang, sinasakripisyo sa lahat ng ating ginagawa dahil sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. At minsan may mga bagay sa buhay natin na nangyayari na parang ang hirap maglingkod dahil dumanas tayo ng ganito. Pero dapat nating makita, hindi hahadlang ang anumang bagay sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Siya lamang yung encourage sa gusto kong makita natin. Napakahalaga, sabi ko nga, ng isang doktrina o katuruan sa iglesia. Napakahirap ang iglesyang sinisiklot-siklot ng alon. Ang sinasabi doon, yung sinisiklot-siklot ng iba't ibang aral. Kung di makita natin, matibay na ang katatayo natin. Lalo pa pinatitibay dahil naunawaan natin. I have eternal life. I have the mind of Christ. May kaisa pa ka ni Kristo. Kaya dapat ay exercise natin yung bagay na yan. I have the love of God. Yan, pag-ibig ng Diyos. Kung may sasabihin, ba't bagay ng taong niya? Yung mga tao pinagtsatsagaan pa taong napakasama na nga. May pag-ibig ka ng Diyos eh. Tayo pinagtsagaan ng Diyos kasi meron tayong pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang kwalidad dapat natin mga manggagawa sa although may pag-ibig tayo ng Diyos sa buhay natin. Meron tayong the fruit of the Holy Spirit. At saka I have the least one charismatic gift.
Ang ganda sa atin, marami tayong kaloob, hindi isa lamang. Para tayo ganap ng makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nawa ang mga aral na ito, mula ng unang araw natin dito, ay sulat natin, exercise natin, makita natin, pero pakasama yan eh. 1, nawawala ba ang ating kaligtasan? Salamat, hindi, no? Matibay. Kaya sa Diyos sa papuri, sa amagang ito, muli salamat, Pastor Jason na nagturo sa atin, para tayo ilalong mapalakas, mapatibay, makita natin lagi. Tandaan natin, hindi nagkamali ang Diyos ang tayo pinili ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ay, ito. Closing. Sige, tayo po ay muling awit na isang awit sa Panginoon. Awitan ka ng hallelujah. Ng kay sinasamba. Yes ka. Tinataas sa aking kamay, luluhod sa iyo. Luluhod sa iyo kapangyarihan. Aawitan ka ng hallelujah. Yes ka. Noon ika'y sinasamba, italaas sa aming kamay, luluhod sa iyo. Luluhod sa iyo kapangyarihan. Aawitan ka ng hallelujah. Noon ika'y sinasamba, itataas sa aming kamay, itataas sa aming kamay, luluhod sa iyo. Luluhod sa iyo kapangyarihan. Itataas sa aming kamay, luluhod sa iyo. Luluhod sa iyo kapangyarihan. Hallelujah. Luluhod sa iyo. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Mga kamanggagawa, mga kapatid, bago ako magwakas sa panalangin, nais kong tayong lahat ay magnilinilay sa presensya ng Diyos. At ating pasalamatan ang Diyos sa kabutihan niya sa atin. Binigyan niya tayo ng 3 araw sa lugar na ito. Alalahanan natin ang mga sumuporta sa atin. Salamat. Mga nanalangin sa atin. Salamat. Nagpalaman ang kanilang bahagi, pakikiisa. Pasalamat natin ang lugar na ito na inilanan Diyos sa atin. At alalahanin natin bawat aral mula sa araw hanggang ngayon. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ganyan ka tinitingnan ng Panginoon. Salamat. Ganyan ka mayroon ngayon. Salamat sa iyo sa Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. Salamat. Your presence, Lord. Your Salamat anointing, sa lakas ng binigay mo. Salamat sa kabungan ng Diyos. Salamat sa namin sa provision. Gamit namin sa mga makatay sa lugar na tuloy na palansya. salamat sa lahat ng lalaki para sa amin. Hallelujah, Jesus. Sumulong para sa amin. Nagkaloob para kami sa amin. Meron ba na? Tuloy na kami mamulakan. Salamat pa. Mga katubayan. Salamat sa lahat. Sa mga salita mo sa Lord, na dapat namin tingnan po. Ano kami ang Panginoon? Ayon sa iyo, sinasabi sa amin.
Kung ano meron natin solicita. Salamat po sa inyo. Tulungan mo kami. Kahit sa kami. Salamat po. Napakabulan sa akin. O wala ka. Lord, salamat sa bawat isa. Salamat sa bawat isa. Mas napakabuti kayo sa aming nakita ng thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you, Holy Spirit. Your friends. Your guide. Thank you, Holy Spirit, your power. Thank you, Lord. Luwalhati sa iyo, Baku, parangasin, pagsarap, at paglalaki na siya. Sa iyo lahat ng karanasan. Tunay nga po, dakilang Ama, karapat-dapat lamang kayong pasalamatan. Karapat-dapat lamang kayong papurihan. Jesus. Salamat sa kagalakan. Meron po aming mga puso. Aming patuloy po na nauunawaan, nakikita kung ano ang sinasabi mo para sa amin, Panginoon. Salamat sa mga katotohanan. Amin pong narinig, amin po naunawaan. Kung ano, Panginoon, ang tingin mo para sa bawat isa sa amin. What is the Bible says about sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung ano po, Panginoon, ang meron po kami. Salamat sa eternal life, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan, dakilan Diyos na ngayon pa lamang sa mundong ito ay natitiyak na namin ito. Sapagkat sinasabi ng inyong salita, Panginoon, na ito hindi namin tatanggapin kung kailan ang katapusan ng mundo, kundi ngayon pa lamang ay may katiyakan na kami ng aming kaligtasan, Panginoon. At ito ibinigay mo para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat din sapagkat meron kaming kaisipan po ni Kristo, Diyos, sa katotohanan, Panginoon, na kailanman ay hindi kami pwede lilangin ng kaaway. Hindi kami pwedeng mabuhay sa kadiliman, magkamali ng sinasadya. Dahil alam namin, Lord, ang kaisipan mo'y banal. Ang kaisipan mo'y nagpapaunawa ng kahalagahan ng bawat bagay sa mundo na ito. Salamat din na meron kami pag-ibig po na mula sa inyo na ibinuhos mo sa aming mga puso, Panginoon, upang kami patuloy na magmahal sa iyong iglesia, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamanggagawa. Naunawaan po namin, Panginoon, ang pag-ibig na ito, dakilan Diyos, ay nasa amin na mga puso. At dapat kaming mabuhay, Panginoon, ayon sa iyong pag-ubay. Salamat din, Panginoon, O Diyos, kaya meron kaming kakayanan na maglingkod, ay pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng kakayanan. At kung paano kami nabago dahil binigyan mo kami ng bunga ng banal mong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Salamat sa Odom Church na bahagi ng katawan po ninyo, Diyos. Inilagay mo kami sa iglesyang ito. Sapagkat ito mo kami, hinayaan mong lingkod po sa inyo, Panginoon. Ama, salamat sapagkat ang pag-ibig mo na sa aming puso ang kapangyarihan upang patuloy naming mahalin at pamahalaan, pangalagaan ng iglesyang ito, Panginoon, bilang mga tinawag po ninyo, O Diyos. Muli, Ama, salamat. Inaalala namin ang iglesia na nagagalak sila na kami ay makarating sa lugar na ito. Salamat sa kanilang mga panalangin. Salamat sa kanilang mga tulong sa amin. Salamat dahil po sa lahat ng ito ay naramdaman po namin
kanilang suporta, sa kanilang pagmamahal, Panginoon. Sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya, salamat sa kanila, Panginoon. Kasama namin naglilingkod sa inyo, nagpaparangal po sa inyo, Diyos. Inuunawa ang pagkatawag mo sa amin, purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Yes. Hallelujah. Tuloy po, dakilang Ama, kami nagsasalita ng patuloy na pagpapala sa lahat, Panginoon. Kayo po magbalik sa kanilang kabutihang ginawa para sa amin. Salamat din po kay Dorcas, Panginoon. Yes, God. Pinakain po niya kami. Salamat po. Sama-sama. Patuloy mo siya. Ibalik po sa kanya, Panginoon. O umapo na pagpapala. Naalala po niya kami, Panginoon. Yes. Nakita po lang niya ang post-post ni Siren, Panginoon. Ganun mo siya kinatoko, Diyos. Salamat. Kami po'y nagagala. Sapagkat yung iyo pong blessing, yung highly faithful, we are charito, Panginoon. Kaya patuloy namin nararanasan ang pangahangang nagawa po ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat sa mga yaprong, Panginoon. Salamat sa mga kananayan ng Iglesia. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya po Diyos, sa lahat na natutunan po namin sa lugar na ito, Diyos, na tinuro na yung lingkod para sa amin, Yes, God. ay lagi itong mag-intervene sa buhay namin. Hayaan Yes, po namin Lord. na makita po ito sa aming mga buhay. Alisin niyo po lahat ng mga hinanakit, alis, tampo sa aming mga puso, na siyang humahadlang upang maging maayos ang bawat relasyon, samahan, bawat isa. Kundi hayaan mo dakilan Diyos sa bawat araw na ito, ay nakita namin, nasa amin po lahat ng ito. Wala na po kami maidadahilan kung bakit, kung para kami mamuhay ng hindi matagumpay. Kaya patuloy kami nagpupuri sa inyo. At minsan pa muli, salamat sa lugar na ito, sa may-ari ng lugar na ito. Yes, Kami po ay nagamit namin ang dakong ito. Patuloy mo silang pagpalain. At hanggang sa araw po ng bukas, hanggang sa aming pag-uwi, hanggang mamaya, sa amin pong muli sama-samang aming pagkagala, paglilibang, kami patuloy mo sasamahan, ingatan. Salamat na alam namin, Lord, na ikaw ay kasama namin, O Diyos. Alam namin kami protektado na yung dugo sa kami makarating. Ikaw ang nag-iingat sa amin hanggang sa aming pag-uwi bukas, Lord. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang iyong kabutihan at pag-iingat na bawat sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakilan at sasalamatan ka namin. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan, lahat ng palikod ng Diyos. Umamin ng Amen. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ang nais ko'y magpasalamat. Aking Diyos, ang nais ko'y magpuri. Sa naon ni Jesus, napapuri ng aking Diyos, hindi siya nagmamato. Napapuri ng aking Diyos, hindi siya nagpupula. Taas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti ng aking Diyos. Napakabuti ng aking Diyos. Victory! We are blessed. Are you blessed? Amen. Ayaw mo. Bless na bless. Ayaw mo wala.